Ngayon, ating pag-aralan ang kalkulasyon ng 1 decimal times 2 decimals. Sa halip na i-align ang mga bilang ayon sa posisyon ng mga digit, iayon ang pag-align ng mga bilang sa pinakahuling numero ng bawat numerical value. I-align natin ang mga bilang na 8 at 4 sa pinakakanan. Sunod, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Sunod, tayo magkalkula. Ang 4 times 8 ay 32. Kaya isulong natin ang umangat na bilang na 3 at isulat ito ng maliit sa bandang itaas ng pangalawang parisukat mula sa kanan. Isulat naman natin ang 2 sa unang parisukat mula sa kanan. Ang 4 times 3 plus 3 ay 15. Isulat natin ang 1 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Guhitan ng diagonal na linya ang iniangat at isinulat ng maliit na 3 sa pangalawang parisukat mula sa kanan at isulat ang 5 sa parehong parisukat. Sunod, lilipat naman tayo sa ibabang antas. Ang 1 times 8 ay 8, kaya isulat natin ang 8 sa pangalawang parisukat mula sa kanan. Sunod, ang 1 times 3 ay 3, kaya isulat natin ang 3 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Ang 2 times 3 plus 1 ay 7. Guhitan ng diagonal na linya ang inaangat at isinulat na maliit na 1 sa pang-apat na parisukat mula sa kanan at isulat ang 7 sa parehong parisukat. Sunod, idagdag natin ang mga bilang mula sa kalkulasyon kanina. Ang nasa pinakakanan ay 2. Ang pangalawa mula sa kanan ay 5 plus 8. Ito ay equals 13. Isulat na maliit ang 1 sa bandang itaas ng pangatlong parisukat mula sa kanan at isulat ang 3 sa pangalawang parisukat mula sa kanan. Ang pangatlong parisukat mula sa kanan ay 1 plus 3 plus 6 plus 1. Ito ay equals 11. Isulat na maliit ang 1 sa bandang kanang itaas ng pang-apat na parisukat mula sa kanan. Pagkatapos, guhitan ng diagonal na linya ang iniangat at isinulat na maliit na 1 sa pangatlong parisukat mula sa kanan at isulat ang 1 sa parehong parisukat. Ang pang-apat na parisukat mula sa kanan ay 7 plus 1. Ito ay equals 8. Guhitan ng diagonal na linya ang iniangat at isinulat na maliit na 1 at isulat ang 8 sa pang-apat na parisukat mula sa kanan. Sunod, isulat ang decimal point sa resulta ng kalkulasyon. Ang bilang na 3.8 ay isang bilang na may tenths. Ang 2.14 ay isang bilang na may hundredths. Para malaman ang posisyon ng decimal point sa sagot, i-add natin ang mga decimal places. Ang 1 decimal place plus 2 decimal places ay 3 decimal places. Kaya ang sagot ay magiging isang bilang na may 3 decimal places. Sa makatwid, ang sagot ay isang bilang na may thousands. Kaya isulat natin ang decimal point sa bandang kanan sa ibaba ng 8. Panghuli, isulat natin ang sagot sa kalkulasyon ng equation. Dito nagtatapos ang ating kalkulasyon sa panulat. Tayo magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon at ating lutasin ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagutan na ninyo ang katanungan at markahan ng bilog. Magtugma tayo ngayon ng sagot. Number 1, 2.9 times 3.75. Ang sagot ay 10.875. Pangalawa, 6.5 times 1.03. Lutasin natin ito tulad ng sa unang tanong. Ang sagot ay 6.695. Tama ba ang inyong sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin
ang number 1 hanggang number 5. Number 1, iayon ang pag-align ng mga bilang sa pinakahuling numero ng bawat numerical value. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, magkalkula. Number 4, isulat ang decimal point ng sagot. Number 5, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.